Ang Reino Unido, Alemanya at Pransya ay kasalukuyang naghahanda ng pagpapadala ng mga tropa, barkong pandigma at mga eroplano sa rehiyong iyon sa Artiko. Dahil lang ito sa nagyayelong piraso ng lupa. Ang hindi alam ng karamihan, matagal nang nagsimula ang tensyong militar na ito. Matagal nang naghahanda ang Europa, samantalang walang alam ang Estados Unidos. At ang nangyayari ngayon sa Greenland ay maaring magbago sa NATO magpakailanman. Patuloy lang sa panunood, ipapaliwanag namin ang bawat detalye. Para lubos na maintindihan ang nangyayari ngayon, kailangan nating bumalik ng ilang buwan. Groenlandia. Setyembre 2025. Inorganisa ng Denmark ang pinakamalaking ehersisyong militar sa kasaysayan ng rehiyon. Mahigit sa 550 sundalo mula sa Pransya, Alemanya, Sweden, Norway, lahat magkakasama at ang Estados Unidos. Oh, hindi sila inimbitahan. Tama iyon. Ang pinakamakapangyarihang kaalyado ng NATO ay hindi isinama at gusto mong malaman kung bakit. Alam na ng Europa ang mangyayari. Si Donald Trump ay hindi itinatago ang kanyang mga ambisyon tungkol sa Greenland. Noong 2019 pa lang, ipinakita na ng Amerikanong presidente ang interes niyang bilhin ang isla mula sa Denmark at sa teritoryong Artiko. Kaya lumitaw ang konsepto at sabi ko, mula sa estratehikong pananaw, interesante ito. Noong panahong iyon, tinawag ng punong ministro ng Denmark na katawa-tawa ang ideya. Kinansela ni Trump ang isang pagbisita ng estado at tinawag niya itong hindi kaaya-aya. Akala natin tapos na ang usapan, pero noong Disyembre 2024 bilang presidente-elect, muling binuhay ni Trump ang issue. Sa pagkakataong ito, ibang-iba na ang tono. Hindi na ito tungkol sa pagbili, kundi tungkol na sa pangangailangan, pambansang seguridad. Makikinig tayo kay Donald Trump tungkol sa Greenland. Hindi niya isinantabi ang paggamit ng militar kahit sinabi niyang hindi ito gagamitin para sa Canada pero para sa Greenland na ngayon ay teritoryo ng Denmark. Sinabi niyang mahalaga ang lugar para sa pambansang seguridad ng Amerika. Kailangan natin ang Greenland para sa seguridad ng bansa. Isang usapin ng kaligtasan ng Amerika. At noong Enero 2026, naintindihan ng mundo na seryoso si Trump. Ika-3 ng Enero, madaling araw Caracas, Venezuela. Pumasok ang mga espesyal na puwersa ng Amerika sa teritoryo ng Venezuela at inaresto ang Pangulo na si Nicolas Maduro. Ang resolusyon absoluta ay may mahigit 150 sasakyang panghimpapawid at bigla ang pag-atake. Kinaladkad si Maduro mula sa kama at dinala sa New York. Nabigla ang internasyonal na komunidad, ngunit simula pa lang ito. Dahil ilang araw matapos mahuli si Maduro, muling nagsalita si Trump tungkol sa Greenland at sa pagkakataong ito, wala ng diplomasya sa kanyang mga salita. Sa isang pagpupulong kasama ang mga executive ng industriya ng langis, diretsahan ang sinabi ng presidente, gagawa tayo ng aksyon tungkol sa Greenland, sa kahit anong paraan. Pakinggan mong mabuti ang linyang yan. Ano ba talaga ito? Kailangan natin yan dahil kung titingnan mo sa labas ng Greenland ngayon, may mga Russian destroyer, may mga Chinese destroyer, at higit pa ron may mga Russian submarine na nagkalat sa paligid. Hindi natin papayagan sakupin ng Russia o China ang Greenland at gagawin nila ito kung hindi tayo kikilos. Kaya kikilos tayo tungkol sa Greenland, maayos man o mahirap ang paraan. Pero sa kahit anong paraan, Makukuha natin ang Greenland. ayos ka lang ba? Naglabas ng opisyal na pahayag ang White House. Prioridad ng seguridad ng Estados Unidos ang pagbili ng Greenland. Sumunod dito, nayanig ang mga kabisera ng Europa. Ang paggamit ng sandatahang lakas ng Estados Unidos ay laging isang opsyon, nasa kamay ng Commander-in-Chief, laging isang opsyon. Si Stephen Miller, pangalawang hepe ng gabinete ng White House, ay naging mas malinaw pa. Walang sino man ang lalaban ng militar laban sa Estados Unidos para sa kinabukasan ng Greenland.
Isa tayong superpower at kikilos tayo bilang isang superpower. Paulit-ulit na inulit ni Trump ang kanyang argumento. Kung hindi makokontrol ng Estados Unidos ang Greenland, sasakupin ito ng China o Rusya. Ayon sa kanya, nasa baybayin ng Greenland ang mga barko ng Rusya at China. Sa ngayon, hindi dapat mapasakamay ng iba ang isla. Ito ay usapin ng seguridad ng hemispero, pero may problema sa argumentong iyan. Sinasabi ng mga bansang Nordiko na walang natukoy na anumang aktibidad militar ng Rusya o China sa baybayin ng Greenland nitong mga nakaraang taon. Ang presensyang militar ng Rusya ay limitado lamang sa bahagi ng Rusya sa Arctic. Ang banta na inilalarawan ni Trump ay sadyang hindi umiiral sa paraang ipinapakita niya. Una, ibig sabihin nito na ang Amerika ay isang bansang Danish. Tumugon ang Denmark ng mas malakas kaysa inaasahan. Nagbigay ng mabigat na babala si punong ministro Matt Fredriksen. Kung aatakihin ng Estados Unidos ang isa pang bansa ng NATO sa militar, lahat ng ito ay kasama ang ating NATO. Kasama rito ang seguridad na tiniyak mula pa noong matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig. Unang beses sa kasaysayan, itinuring ng intelihensyang Danish ang Estados Unidos na panganib sa seguridad. At pagkatapos ay gumawa ang Denmark ng mas matinding hakbang, muling pinagtibay ang isang patakarang militar mula 1,952, isang kautusang nakalimutan na sa loob ng mga dekada. Sinasabi ng patakaran na ang sandatahang lakas ng Denmark ay dapat agad na lumaban sa anumang pananakop, agad-agad nang hindi naghihintay ng partikular na utos mula sa mga politiko, nang hindi kumukonsulta sa gobyerno at nang hindi humihingi ng pahintulot. Kung may mga dayuhang tropa na susubukang sakupin ang Greenland sa pamamagitan ng dahas, may utos ang mga sundalong Danish na agad magpaputok. Ang utos na ito ay muling pinagtibay ng mga autoridad noong Enero 2026. Hindi ito retorika, aktibong protokol militar ito. Napansin ng Europa na may nangyayaring hindi pa nagaganap noon mula nang itatag ang NATO. Isang miyembro ng alyansa, nagbabantang gumamit ng puwersa laban sa isa pa. Ang Artikulo 5 ang probisyon ng kolektibong depensa na nagsasabing ang pag-atake sa isa ay pag-atake sa lahat ay naging isang imposibleng paradox. Kung sakaling lusubin ng United States ang Dinamarca, tungkulin ng NATO na ipagtanggol ito. Pero bilang alyansa, paano nito poprotektahan ang sarili laban sa sariling lider? Ika-6 ng Enero, 2026, 8 bansang Europeo ang naglabas ng magkasanib na pahayag. Pransya, Alemanya, Italia, Polonya, Espanya, Reino Unido, Portugal at Dinamarca. Isang pahayag na may malinaw na mensahe, nasa Dinamarca at Groenlandia at sila lamang ang karapatang magpasya tungkol sa mga isyung may kinalaman sa Dinamarca at Groenlandia. Tinukoy ng pahayag ang mga prinsipyo ng Charter ng United Nations, soberanya, integridad ng teritoryo at hindi paglabag sa mga hangganan. Direktang mensahe ito sa Washington, hindi namin papayagan. At eksaktong sa sandaling ito, nagsimula ang lihim na pag-uusap ng United Kingdom at Alemanya. Ang layunin ay ihanda ang pagpapadala ng mga puwersang militar papuntang Greenland. Hindi para umatake, kundi para lumikha ng isang panangga upang gawing napakakomplikado, napakamahal, at napakapolitikal na eksplosibo ang anumang pagsalakay ng Amerika na mapipilitan si Trump na umatras. Kasama sa plano ang mga barkong patrol ng Britanya, rekognisyon na eroplanong Aleman, nakarotate na tropang Pranses, at advanced na surveillance system para sa Arctic na klima. Lahat ito ay opisyal sa ilalim ng NATO para protektahan ang rehiyon laban sa banta ng Russia at China. Pero alam ng lahat kung ano talaga ang tunay na layunin. Ang Groenland ang pulang linya. Para sa akin, kapag nasakop o may nangyari sa Groenland, magiging tunay na mga sistemikong kalaban na sila, hindi lang basta sistemiko. At dumating ang pahayag na nagbago ng lahat. Si General Nicolas Richoux, retiradong general ng hukbong Pranses, ay nagbigay ng isang panayam. Maingat niyang pinili ang kanyang mga salita. Kung sakaling salakayin ng Amerika ang Greenland, hindi na sila basta kalaban, kundi magiging mga kaaway na natin, kalaban at kaaway. Malaki ang pagkakaiba,
Ang kalaban at kaaway ay parehong naglalabanan pero mas matindi ang laban ng kaaway. Sinuri namin ng walang ingobernabalan. Estados Unidos cruzarem essa linha, a aliança transatlântica que durou 75 anos terminará. Não com um tratado rasgado, mas com sangue no gelo ártico. Seryoso ang Europa. Ang Dinamarca ay nag-i-invest ng 6.3 bilyong dolyar sa depensa ng Arctic hanggang 2033. 16 dagdag na F-35 fighter jets, 5 bagong barko, mga military icebreaker, at bagong punong himpilan sa Nuuk, Greenland. Mga long-range surveillance drone, coastal radar, at kakayahang maglunsad ng combat drone mula sa F-35. Ginagawang kuta ng Denmark ang Greenland sa Arctic at hindi nila ito ginagawa ng mag-isa. Sa mga oras na ito, habang pinapanood mo ang video na ito, ang mga diplomat ng Britanya, Alemanya at Pransya ay nasa mga closed-door meeting, nagpaplano ng logistics, nagtatakda ng mga schedule at kinakalkula kung ilang sundalo, ilang barko at ilang eroplano ang kailangan. Pinag-uusapan pa ng European Union ang economic sanctions laban sa mga kumpanyang Amerikano gaya ng Meta, Google, Microsoft at mga bangkong Amerikano. At ang pinakamatinding opsyon sa lahat ay nakalatag sa mesa, ang pagpapaalis sa mga puwersang militar ng Amerika mula sa mga base sa Europa. Mga base na umiiral na sa loob ng mga dekada, mga base na naging gulugod ng depensang Europeo mula pa noong Cold War. Inutusan ni Trump ang mga komandante ng Special Forces na gumawa ng mga plano para sakupin ang Greenland. Kinumpirma ng mga source sa loob ng Pentagon na ang ilang matataas na opisyal ng militar ay tumututol. Pinaliwanag nilang iligal ang pananakop, walang suporta mula sa Kongreso at sisira sa NATO. Pero si Stephen Miller, ang pangunahing tagapayo ni Trump, ang pinakamalaking taga-suporta ng operasyon at bihirang balewalain ni Trump si Miller. Sinabi ni Sekretaryo ng Estado Marco Rubio na nais nilang bilhin, hindi sakupin, ang Greenland para pakalmahin ang mga tao. Pero tila walang laman ang kanyang mga salita matapos kumpirmahin ng White House na lahat ng opsyon ay bukas, lahat ng opsyon kabilang na ang Ang Greenland ay may 57,000 lang na mga naninirahan. Ito ang pinakamalaking isla sa mundo. Pero ang populasyon nito ay parang isang maliit na lungsod lang. At ang 57,000 na Greenlander ay malinaw na ipinahayag ang kanilang posisyon. 85% ay tumatangging maging Amerikano. Naglabas ng magkasanib na pahayag ang 5 partidong politikal sa Greenland. Ayaw naming maging Amerikano o Danish, gusto naming maging Greenlander. Ang kinabukasan ng aming bansa ay dapat naming kami mismo ang magpasya nang walang pressure at walang panghihimasok mula sa ibang mga bansa. Pero ang kanilang mga boses ay hindi pinapansin dahil ang alitang ito ay hindi naman talaga tungkol sa mga tao ng Greenland. Ito ay tungkol sa mga bihirang mineral na ginagamit sa mga smartphone, missile at teknolohiyang militar, tungkol sa mga rutang pandagat sa Arctic, tungkol sa kontrol sa heolohiya, tungkol sa dominasyon ng militar sa isang mundo kung saan ang mga lumang patakaran ay binabasura na. Ang ehersisyong militar noong Setyembre ay nauwi sa pinakamalaking krisis ng NATO mula nang itinatag ito. Ang alyansa na nagpanatili ng kapayapaan sa Europa ng 75 taon ay nasa bingit ng pagbagsak. Hindi dahil sa panlabas, kundi sa panloob na banta, ang sariling lider ng alyansa. Ang Europa ay naghahanda para sa senaryong ipagtanggol ang isang miyembro ng NATO laban sa kapwa-miyembro. Isang bagay na hindi naisip noong isang linggo. Mga tropang Briton, Aleman at Pranses handang pumagitna sa pagitan ng mga sundalong Amerikano at teritoryo ng Denmark. Isang sagupaan ng militar sa pagitan ng mga kaalyado sa pagitan ng mga kanluraning demokrasya sa yelo ng Arctic. Gusto kong malaman ang opinyon mo. Dapat bang magpadala ng tropa ang Europa sa Greenland o mas lalala lang ang sitwasyon? Sagot sa mga komento. Kung tingin mong mahalaga ang video, ibahagi ito sa mga kaibigan at mag-subscribe sa channel para masundan ang susunod na kaganapan ng krisis na ito. Hanggang sa susunod na video.